Sa ating talakayan tungkol sa Snell's Law, nalaman natin na kung ang refractive index ng unang transparent medium ay mas mababa kumpara sa refractive index ng ikalawang transparent medium, ang light ray ay liliko palapit sa normal pagpasok nito sa boundary. Subalit hindi lang refracted ray ang resulta ng pagpasok ng light ray sa isang boundary. Ang ilang bahagi ng light ray ay magre-reflect. Ganoon din ang mangyayari kapag mas mataas naman ang index of refraction ng unang transparent medium kumpara sa index of refraction ng ikalawang transparent medium. May bahagi ng light ray na magre-refract at may bahagi din na magre-reflect. Subalit itutuon lang natin ang ating talakayan sa bahagi ng light ray na magre-refract. Sa ating talakayan tungkol din sa Snell's Law, natukoy mo na kung ang refractive index ng unang transparent medium ay mas mataas kumpara sa refractive index ng ikalawang transparent medium, ang light ray ay liliko palayo sa normal pagpasok nito sa boundary. Kaya kung ilalaki natin ang angle of incidence, ang refracted ray ay lalo pang lalayo sa normal. At ilaki pa natin ang angle of incidence at ilaki pa. Ang refracted ray ay papantay na sa mismong surface o sa boundary. Ang angle of refraction ay magiging 90 degrees. Ano kaya ang mangyayari kung ilalaki pa natin ang angle of incidence? Maaari mo bang ibahagi ang iyong nasa isip? Tama! Liliko na ang light ray pabalik sa unang transparent medium o magre-reflect na ito. Ito ay ang total internal reflection. At dahil ito ay nag-reflect, hindi lamang ito lalagpas ng bahagya sa boundary, kundi susunod ito sa law of reflection. The angle of reflection is equal to angle of incidence. Ganoon din kapag ilalaki pa natin ang angle of incidence. Pansinin natin na kung ang angle of refraction ay nasa 90 degrees, ang katumbas na angle of incidence ay siyang ultimatum na kung saan ang light ray ay magre-reflect kapag lumagpas sa angle na ito ang angle of incidence. Ang angle na ito ay ang critical angle. Kapag mas mababa dito ang angle of incidence, magre-refract ang light ray. At kapag mas mataas naman dito ang angle of incidence, magre-reflect naman ang light ray. Upang matukoy ang critical angle ng particular na transparent medium, gagamitin natin ang Snell's Law. Ang angle theta sub 2 ay 90 degrees at ang angle theta sub 1 ay ang critical angle. Ang sin 90 ay 1. Dividing both sides of the equation by n sub 1, maka-cancel out ang n sub 1 over n sub 1. Tapos, dividing both sides of the equation by sin, maka-cancel out ang sin over sin. Ang critical angle ay equal sa sin raised to negative 1 of quantity n sub 2 over n sub 1. Halimbawa, alamin nga natin ang critical angle sa tubig. Critical angle equals sin raised to negative 1 of the quantity n sub 2 over n sub 1. By direct substitution, ang n sub 2 ay 1.000293.
At ang n sub 1 ay 1.333. Ang 1.000293 over 1.333 ay equal sa 0.7504. At ang sine raised to negative 1 of 0.7504 ay equal sa 48.63. Kaya, ang critical angle ay equal sa 48.63 degrees. Isa pang halimbawa ay ang kislap ng diamante. Ito ay dahil sa total internal reflection. Subukan mo ngang alamin ang critical angle para sa diamond. Gusto niyo pa ba ng mga video na nakakataba ng utak? Ano po ang hinihintay nyo? Subscribe na!